Hello guys, it's dinner time. Tonight, we have this. Ta-da! Pechay na ginisa sa toyo at saka oyster sauce. Siyempre ang aking red rice. At paparisan ko nitong pinirito kong maliliit na isda. Maliit lang siya. 2 pack yan na binili ko dati. Pinaksiyo ko na yung isa. So sabi ko, maiba naman. Prito ko na nga lang. Na nagbigay sa akin ng pechay. Iginisa ko. So, yan ang pair. Si Happiness naman, syempre walang kamatayang veggies. Sweet potato fries at saka yung kanyang lamb chop. Nung isang araw, di ba nag-post ako ng cooking kami ng kanya-kanyang dinner, kanya-kanyang ulam. May nag-comment. Ang sabi, ano nga ba yun? Parang mas mapapamahal o mas ganon yung ganong sistema. Hindi rin naman kasi itong isda, $3 lang yan. Oh, how much was it? Sabihin na natin, $5. So, mura lang siya. Yung steak, nasa $22. Sabihin natin nasa $20. Siya lang ang kumakain ng karne sa akin isda. Kung kukumputin natin yung gastos sa 4 na piraso sa isang $20, edi $5 din. Kung ito, $5 ang isang pakete, 2 ulaman ko siya, edi $2.50 lang. Edi ang ulam namin pareho sa araw na to, $7.50 lang. Kung pareho kaming mag-steak, pareho kami na lamb chops, edi $5 kami. Diba? $10 sa isang araw. So, nakakamura. At saka, gusto ko ng isda. Siya, ayaw niya ng isda na may tinik. Diba? So, hayaan na natin yung gusto niya. At ayoko din naman na sabihin niya sa akin, huwag ka nang kumain ng isda. Diba? So, kung saan maligaya, doon tayo. Alam nyo guys, siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ako masyadong sasalita tungkol sa sakit ko na nakikita nyo lang kumakain ako ng kung ano-ano. Yun ay dahil sa ipinagkatiwala ko na kasi ang sakit ko sa Panginoon. At sabi ko nga sa inyo, wala akong sinusunod na mga bawal. Ang importante lang, change in my diet. Hindi ko maiiwasan mag-rice, kaya kinakain ko pa rin siya. Pero binago ko siya na instead of white rice lang, ay hinahaluan ko na siya ng colored rice. Tapos, hindi ako kumakain ng freshly cooked rice. Very minimal. Kung kumain man ako ng freshly cooked rice, ay yung kung nasa labas ako, halimbawa may handaan, or hinahaluan ko nitong ng colored rice. So, okay pa rin yun. Hindi masyadong nag-spike ang insulin, ang sugar sa aking katawan. So, sabi, okay daw yun. Kasi naman diba, sa ating mga Pinoy, rice is life. Kaya hindi talaga maiiwasan na hindi kumain ng kanin. Yun nga lang, may paraan naman para medyo mabawasan ang carbs. Kaya, yun. Tapos hindi ako gumagamit ng mga cane sugar. Yung mga sugar na out of sugar cane. Yan. Very, very rare din na kumakain ako ng mga cakes, donuts, mga ganyan sa labas. Oo, nakikita niyo kung kumakain yan. Pero very rare ko yung ginagawa. Dahil para sa akin, everything in moderation lang. Walang bawal sa akin. At nakikita nyo naman, wala namang masamang nangyayari sa akin. Diba? Wala namang negative na na effect sa akin. So kung magpapadala tayo sa takot sa mga kinakain natin, kesyo bawal dito, kesyo bawal ganito, kesyo bawal ganun. Lang tayo, may stress lang tayo. At yun ang stress ang mas delikado kaysa sa mga binabawal na pagkain. Bawal na itlog, bawal na ganon.
Alam nyo, lahat yan, pinakikinggan ko, lahat yan pinanonood ko. Pero, napansin ko, na bakit may doktor na sabi ganun, hindi raw bawal yung ganito. Okay daw yung ganito. Sabi naman ng isang doktor, bawal daw yung ganun. Pareho silang doktor. So, sino paniniwalaan natin, di ba? Kaya ako, in moderation na lang. Happy medium. Sa gitna ako. Total hanggang ngayon, di ba, nakakatatlong taon na ako. 3 taon na ba? Going 3 years. May cancer. It's going 3 years now. Nandito pa naman at malakas pa rin ako. Hindi ba? Oo, may gamot. Pero hindi lahat na nagti-treatment, dumadaan sa treatment, ay ganito kalakas. So matotal talaga. Ang ating buhay, ang ating kalakasan, ay nanggagaling sa Panginoon. Ano man ang ating kainin, ano man ang ating gawin, kung talagang panahon na natin, kukunin at kukunin niya tayo. Mawawala at mawawala tayo. At lahat naman ng tao ay dadating sa puntong iyon. Kahit walang sakit. Kahit sino pang pinakamalusog na tao, dadating sa puntong iyon. Kaya, wag na tayong magpakapraning sa mga bawal, mga ganon. If you're happy to do that, it's fine. It's your choice. Pero wag niyo ikumpara yung sarili niyo sa iba. Kasi iba-iba rin naman tayo ng katawan, iba-iba tayo ng paniniwala, 'di ba? Sa akin, malakas ang aking pananampalataya na kahit ikamatay ko pa ang sakit na ito, ay okay lang sa akin, walang problema. Kasi nakahanda naman na ang kaluluwa ko na humarap sa Panginoon. Mas binibigyan ko ng atensyon yung aking araw-araw na pamumuhay kaysa sa araw-araw kong kinakain. Alam niyo yun? Kasi ito lahat mawawala Ang katawan natin mamamatay. Pero ang kaluluwa natin naharap sa Panginoon. Kailangan natin si Jesucristo sa buhay natin. Ang pagtanggap sa Kanya ay yun lamang ang paraan para makarating tayo sa langit. Habang tayo namumuhay bilang tagasunod niya, dapat obedient din tayo sa mga utos niya, sa mga sinasabi niya. Kaya nga sabi, sumunod kay Kristo. So susundan natin ang kanyang yapak. At hindi ang ating mabubuting gawa ang makakapagdala sa atin sa langit. Ikaw man ang pinakamabuting tao, sabihin mo nang nasunod mo na ang 10 utos ng Diyos. Kung wala si Kristo sa buhay mo, kung hindi mo siya tinanggap at hindi mo in-acknowledge na namatay siya para sa iyong kasalanan, at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi ka rin mapupunta sa langit. Dahil ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Except through me. So, walang magagawa ang mabubuting gawa natin. So, guys, tanggapin natin si Kristo at sundan natin ang kanyang mga yapak. Baguhin natin ang ating buhay. Magbago na tayo. Tulungan tayo ng Panginoon. Mahirap yan. Mahirap gawin yan. Pero tutulungan niya tayo as we go along living a godly life. Living in God's footsteps, following God's footsteps, ay makakayanan natin yan. So, huwag kayong matakot na ibigay ang inyong pananampalataya kay Kristo. Dahil yun lang ang susi para makapasok tayo sa kanyang kaharian. There you go. So, yan. Kaya hindi nyo ako naririnig na nagsasalita tungkol sa aking sakit. Kasi, ibinigay ko na yan sa Panginoon. Kaya mo ba? Kaya mo bang gawin yon? Dahil dun ka lang talaga magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Na hindi ka natatakot mamatay. Na hindi ka natatakot na maiwan ang mga mahal mo sa buhay. Kasi,
ipinagkatiwala mo na sa Panginoon ang iyong buhay at ang iyong mga maiiwan. Dahil wala naman talaga tayo magagawa. Halimbawa, i-prioritize natin ang ating pamilya. Huwag muna, Lord. Kailangan pa ako ng mga anak ko. How would you know that your family needs you? Diba? Oo, magandang isipin yun. Lalo pa kung nanay ka. Lalo pa kung ikaw yung breadwinner, diba? Pero, ang bawat tao, ang bawat isa, ay may pagdadaan ng, may kanya-kanyang path. So, kung design ng Panginoon na pagdaanan ng mga anak mo ang mawalan ng nanay, kung design ng Panginoon, kung plano ng Panginoon na pagdaanan ng asawa mo ang mabalo siya, pagdadaanan nila yun. Huwag nating kontrahin ang plano ng Panginoon. Diba? May kanya-kanya tayong pananagutan sa Kanya at may kanya-kanya tayong path na dapat nating tahakin. So, ipagkatiwala nyo ang lahat sa Kanya. Huwag kayong mag-alala kung anong mangyayari sa mga maiiwan nyo. Diyos siya. Alam niya. At ang bawat tao nga ay may kanya-kanyang path, daan na lalakaran. So, ibigay natin ang lahat sa Kanya. Isuko natin ang lahat sa Kanya. At magkakaroon ka, panigurado, dahil nararanasan ko na ito ngayon, na sa kabila ng matinding karamdaman, ay may kapayapaan ako sa puso at may kaligayahan ako sa puso. Hanggat hindi natin ginagawa yan, hindi mo mararamdaman yan. Okay? Pwede nating dayain ang sarili natin na masaya tayo, pero deep inside, we will be bothered kapag hindi tayo talagang totally nag-surrender sa Panginoon. We will be bothered kasi merong fear. Merong fear sa puso natin na, di ba, papaano na lang? Fear of the unknown. Yun. Kaya, piece of advice, isuko natin ang lahat sa Panginoon at bitawan natin na yun. Huwag nyo nang ipakaisipin. Napakarami kong nakikita na lagi na lang nilang, ibang iniinda nila yung kanilang karamdaman. Pagdaanan lang natin, huwag natin tambayan. Huwag natin siyang i-baby. Yun. So, yes, huwag tayong matakot. Give it all to the Lord. So, yun lang muna for today. And God bless you all. Bye!